Mayora Jinky Luistro. Bakit Mayora tinatawag mo, GP? Mas kilala po na Mayora si Jinky Luistro doon sa Mabini, Batangas. Doon sa 2nd District ng Batangas, mga kababayan. Ito po, dahil sa pirma ay hindi po tinatantanan itong si Congresswoman Jinky Luistro. At pilit na sinisira ang kanyang credibility at integrity. Kaya ngayon ay nagpahayag na po ito, mga kababayan, at nagsalita na kung saan ang paninira sa kanya ay wala pong katotohanan. Ang pagkakabit sa kanya doon sa project na Cat Eye, na samantalang ang tinutukoy nitong si Mayor Magalong, ang kanyang binabanatan ay tungkol sa lugar sa Baguio. Cat Eye doon sa Baguio. At ang parang aking nasisense na hindi naman talaga itong si Congresswoman Jinky Luistro ang binabanatan. Bagkos, ginagamit po nila ang naratibo na ito para siraan itong si Mayora or itong si Congresswoman Jinky Luistro. Ito nga po yung pinapakalat nila, mga kababayan. Ulitin ko lang na alam ko na topic na natin ito, kaya lang kailangan natin i-emphasize kasi sobrang desperado na po ng kanilang mga kalaban. Bakit, GP? Ano ba ang nangyayari? Ano bang ginagawa ng mga kalaban nitong si Congresswoman Jinky Luistro? Pilipilit po na i-manipulate nila ang mundo ng YouTube, ng Facebook sa pagpapakalat po ng balita na ito. Ayan nga, mga kababayan, ayan, nakasulat dyan. Cat Eye na may presyong tumataginting na 11,720. Grabe ka kurap sa Impacta. Ano pa yung sinasabi nila dito? Ayan. Cat Eye. Cat Eye na may presyong tumataginting. Yan na pala yung kanina. Parehas lang. Grabe daw, mga kababayan, kakurap itong si Mayora Jinky. Bakit nawawala na naman? Ayan. Alam nyo ga na si Jinky Beatrix Luistro ay corrupt? Kaya ngayon, mga kababayan, naglabas na po sila ng statement. At ang statement na ito ay nagdito ngayon, mga kababayan, the misdirection and black propaganda against Congresswoman Jinky Luistro. Ito na nga yung pinaliwanag ko sa inyo tungkol sa Cat Eye. Dahil dito, alam naman natin ang pinag-ugatan nito ay tungkol sa pagpirma nila Congresswoman Jinky Luistro sa impeachment ni Sara Duterte, at isa pa siya sa mga magiging tawag dito, mga kababayan, isa sa mga abogado or prosecutor naghaganap dito sa impeachment trial ni Sara. In a desperate attempt to discredit Congresswoman Jinky Luistro and other lawmakers in other congressional district who may or may not have voted to impeach Vice President Sara Duterte, aligned social media operatives have resorted to misdirection and black propaganda. Their latest scheme involves weaponizing the allegation of Baguio City Mayor Benjamin Magalong regarding alleged anomalies in a road project in his city and falsely linking them to a completely unrelated project in Batangas 2nd District. Tingnan nyo, mga kababayan. Aliwa-liwanag na dito na ang ginagawa nila para meron lang silang maibalita, meron lang silang masira na pangalan. Gagamitin pa itong si Mayor Benji Magalong na ang kanya namang tinutukoy ay anomaly doon sa Baguio. Parehas lang na Batangas, Baguio, pero sila ay magkaiba. Ito sabi pa, mga kababayan, the baseless accusation or accusations of corruption have been hurled at Cong Luistro regarding the installation of Cat Eye on a diversion road in her district. However, no concrete evidence has been presented, only a misleading reference to Mayor Magalong's statements about a similar project in Baguio. The glaring issue with his claim is the complete absence of any comparison of specification and pricing between the Cat Eye used in Magalong City and those used
in Luistros District. Grabe naman, etong mga ito. Tapos pinapaniwalaan ng mga DDS, mga kababayan, na si Luistro ay isang korap, ni wala namang ebidensya na pinapakita. Tapos yung ipinapakalat ay video ni Mayor Magalong na siya mismo, mga kababayan, from the beginning, papanoorin mo yung video with the interview of Cheryl Cosim, it was in Baguio. Diba? Yun ang pinag-uusapan. At nababanggit pa nga dito, ang isang congressman, si Mark Go, sila lang naman ang magkalaban, mga kababayan. Oh. Tapos ngayon, yung sisir, yung pagbibintang, ay dito kay Luistro. Bakit? Wala na ba kayong maisira? Wala na ba ibang magamit? Tapos na ba yung paggamit nyo dun sa asawa na itinago, mga kababayan? At eventually ay napawalang sala dahil nga gawa-gawa ang mga kaso, fictitious rape. Diba? Ma'am Cora Vidal, Lady Net. Oy, ang tagal ni Ma'am Lady Net Long time no see. Sobrang tagal lang hindi ko nakita si Ma'am Lady Net. Saan kaya ito naglalagi? Diba? Anyway, mga kababayan, yan nga po yung balita ngayon. Dahil sinasalag na. Ito rin ang maganda. At least, kahit papano, mga kababayan, alam natin na walang korupsyon. Sabi ko nga sa inyo tao ang nagsasabi na itong sila Mayora ay sobrang matulungin, sobrang maayos, ibang-iba. Naramdaman nila ang tulong sa panahon ni Mayora or ni Congresswoman Jinky Luistro kaysa nung nakaupo ay yung kalaban nila sa politika. Diba? Thank you so much once again, mga kababayan. Magandang gabi po, magandang hapon po sa ating lahat. Hanggang dito na lang, mga kababayan. Isiningit ko lang ito Thank you so much. Sabi ni Nitas Vlog, nagmayat nga papispisan dagita nga DDS, naglipa na sa Facebook ang kaka-fake news. Ito pa, idagdag ko na rin. Magiging problema ngayon ng Meta, mga kababayan, kaya kailangan natin tulungan ang kapwa natin, mga pro-admin at BBM vloggers, BBM supporters. Bakit? Si Meta ngayon, aalisin na po nila yung fact checker. Hindi na po sila magbabayad ng fact checker. So it's up to you, mga kababayan, na mga nanonood kung maniniwala kayo or hindi. Para tayo po ay hindi maging biktima ng fake news, so dapat tayo ay mag-research, tayo ay manood doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan po natin para hindi po tayo maging victim. Okay? Maraming salamat po muli, mga kababayan, at